Values Education 7, Quarter 3, Learning Competency 1A, natutukoy ang mga sariling talento at hilig, kaagapay ang kapwa. Ano ang hilig? Ang hilig ay tumutukoy sa mga preferensya o choice ng isang tao sa mga partikular na uri ng gawain na nais niyang gawin. Ito ay naggaganyak o nagmo-motivate sa isang tao upang kumilos at gumawa. Ang hilig ay tumutukoy din sa gawaing nais gawin dahil sa dulot nitong kasiyahan. Mayroong 10 larangan ng hilig. Ito ay inyo nang nasaksiyan sa pagsusulit sa nagdaan. Mahalagang malaman ang mga ito sapagkat matutulungan ka nito na maunawaan kung anong mga bagay o uri ng gawain ang nagpapasaya sa iyo. Iisa-isahin natin ang 10 ito sa mga susunod na slide. Musical. Ang isang taong may musical interest ay nasisiyahan sa pagtugtog ng musical instrument at paglikha o pagsuri ng musika. Ang mga trabaho o karir na bagay para sa mga taong may hilig na musikal ay singer, composer, instrumentalist, music producer, sound engineer, voice coach, band member, at marami pang iba. Clerical. Ang isang tao may clerical interest ay nasisiyahan sa pagsasaayos ng dokumento, files, at mga gawaing pang-opisina. Ang mga trabaho o karir na bagay sa mga taong may hilig na clerical ay secretary, administrative assistant, data encoder, office clerk, bookkeeper, scheduler, at iba pa. Computational. Ang isang tao naman na may computational interest ay nasisiyahan sa mga gawaing may kinalaman sa numero o datos. Ang mga trabaho o karir na bagay para sa mga taong may hilig na computational ay programmer, data analyst, accountant, cashier, software developer, statistician, at marami pang iba. Artistic. Ang isang taong may artistic interest ay nasisiyahan sa mga gawaing may kinalaman sa sining tulad ng visual arts, design, at performing arts. Ang mga trabaho o karir para sa mga taong may hilig na artistic ay graphic designer, animator, illustrator, photographer, interior designer, actor, choreographer, at iba pa. Literary. Ang isang tao naman na may literary interest ay nasisiyahan sa pagsusulat, pagbabasa, at pagkukwento. Ang mga trabaho o karir na bagay para sa isang taong may hilig na literary ay journalist, author, editor, proofreader, copywriter, scriptwriter, at marami pang iba. Mechanical. Ang isang taong may mechanical interest ay nasisiyahan sa paggawa gamit ang makina at tools. Ang mga trabaho o karir na bagay para sa mga taong may hilig na mechanical ay mekaniko, mechanical or electrical engineer, technician, karpintero, machine operator, at marami pang iba. Outdoor. Ang isang taong may outdoor interest ay nasisiyahan sa mga gawaing panlabas o mga gawaing may kinalaman sa kalikasan at kapaligiran. Ang mga trabaho o karir na bagay para sa mga taong may hilig na outdoor ay magsasaka, park ranger, driver, tour guide, wildlife photographer, mangingisda, travel vlogger, at marami pang iba. Scientific. Ang isang taong may scientific interest ay nasisiyahan sa pagtuklas ng bagong kaalaman, pag-eeksperimento, at pag-iimbestiga sa pisikal at likas na daigdig. Ang mga trabaho o karir na bagay para sa mga taong may hilig na scientific ay biologist, chemist, physicist, medical researcher, environmental scientist, at marami pang iba. Persuasive. Ang isang taong may persuasive interest ay nasisiyahan naman sa pamumuno, panghihikayat at pag-iimpluwensya sa iba. Ang mga trabaho o karir na bagay para sa mga taong may hilig na persuasive ay sales representative, lawyer, politician, negosyante, vendor, motivational speaker, vlogger, social media influencer, at marami pang iba. At social services. Ang isang taong may interes sa social services ay nasisiyahan sa pagtulong sa kapwa at sa mga gawaing nagpapabuti sa pamayanan. Ang mga trabaho o karir na bagay para sa mga taong may hilig na social services ay teacher, nurse, social worker, guidance counselor, psychologist, at iba pa.
Ito ang 10 larangan ng hilig, mga bagay o gawain na nakapagpapasaya sa atin. Tulad ng nabanggit sa umpisa, mahalagang malaman at makilala mo ang iyong mga hilig sapagkat matutulungan ka nitong maunawaan ang mga bagay na nakapagpapasaya sa iyo. At dyan po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan po kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!